Kaswabe, hanap po ba ang explosive power, prestige, bragging rights at kakaibang itsura mula sa isang pickup truck? Well, nandito na ngayon ang ating Cyber Peace. Una sa lahat, nais ko munang pasalamatan ang owner nito dahil pinayagan tayo magkaroon ng in-depth review and syempre nandito ito ngayon sa S5S natin dahil bibihisan natin to kaya abangan mo kung anong klaseng transformation ang gagawin namin sa isang Cyber Beast. Kung ikukumpara natin sa nakaraan na kinuna natin which is the Cybertruck, aalamin natin on this video kung ano yung pagbabago dyan ng mga visual elements. Mas powerful ito, kakaiba ang kanyang powertrain, plus some features. Kaya ang advice ko, panoorin mong mabuti kung ano ang meron dito sa isang Cyber Beast dahil excited na ako. Kaswabe, let's begin! Suabe, bago natin pag-usapan ang kanyang beast-like performance na powertrain, pag-usapan muna natin ang kanyang exterior. Kung ihahambing natin sa isang Cybertruck, alam mong parehas talaga sila at identical dahil yung mga gap sa bawat gilid, kitang-kita mo ang lalaki. Kidding aside lang, Kaswabe. Yung front windshield natin, kasing laki ng double bed. Tapos ito yung pinakamalaking wipers na makikita mo sa lahat ng automobile na pwede mong gawing spada ng Demon Slayer. Pinasok pa yun eh. Okay? So we have the full-length light bar, but this one doesn't serve as the main headlamps. LED, BRL natin yan, which is very attractive. Pero huwag kayong magkakamali, ang main headlamps natin is nakatago dito sa kasulok-sulukan. Nandyan yung low beam and high beam. Turn markers natin nag-overlap dyan. This is our lower bumper. You have the recovery hook sa bawat side. Pinrest mo yung switch, bumukas to, front trunk or front boot, whatever, kung anong terminology ang pwede natin gawin. You have 201 liters of cargo space. Bukod dun sa likod, meron ka rin dito. Ang ground clearance niya naman, mas mataas ito kung ikukumpara natin sa kanyang karibal na Hummer. Ang standard niya ay nasa 12 inches hanggang 17 inches. Depende sa drive modes na gagamitin natin because we have 5. So natapos tayo dito sa harap, check naman natin yung side profile. Ang ganda ng silhouette ng ating Cyber Beast. Siyempre, parehas pa rin siya sa isang Cybertruck. Mahilig sila sa triangle. Angle talaga lahat dito. Sa bintana natin, even dito sa bubungan niya, dito sa overpower na over fenders natin. Ayan, nakikita mo, hexagon halos, di ba? Yung tires natin, meron kang hubcap dito na sobrang laki. Wheel size natin ay nasa 20 inches siya. Pero hindi ko lang makita kung gaano talaga kalaki yung gulong niya eh. Pero the special thing about this, meron tayong 4-wheel steering. Parang katulad dun sa rival niya, may tinatawag na crab walk. Meron tayong camera dito, Foundation Series. Of course, you have the side skirt. Super clean yan. Ang hindi lang clean dito sa part ng Cyber Beast natin, ito, yung side na to. I don't know, parang medyo nagiging sunog yung finish niya rito. Then ito yung nagkakaroon usually ng mga finger marks. Kasi pag bubuksan mo nga pala ito, wala kang door handle dito. Ang tawag ko rito ay the microwave switch. So pindutin mo ganyan, aangat siya, yung window medyo bababa, meron kang camera, hatakin mong ganon. Kaya lang, nag-iiwan siya ng konting grease pag ginawakan mo. That's why, nandito nga tayo sa S5S dahil i-foil natin yan para walang dumi. Okay? One more thing, yung side mirror, korteng triangle din. Kaso ang lakas ng blind spot niya. I don't know, but aesthetics-wise, maganda. Pero sa functionality, medyo bagsak na lang ng konti. Ang tailgate natin, super flat lang. Saan yung mga set ng ilaw natin? Dito meron kang pula dyan na straight line na LED. Tapos yung mga turn markers, magkabilaan yan. May cover yung truck bed natin. Sobrang durable kasi even me, kaya akong buhatin ito. Pero hindi ko na i-showcase kasi ginawa ko yan dun sa Cybertruck na nireview natin. Meron kang camera. Pag gusto ko nga palang i-open yung sa truck bed natin, i-press ko lang yung up switch, then magbubukas siya, dire-diretso. Pag binuksan natin yan, meron ka ngayong available na rear windshield kasi hindi na siya nakaharang doon. So eto, i-press natin. Yan, meron siyang damping system, slow movement, may mga net and nandyan yung mga tie points natin. Pero pag ibabalik lang natin yan, kinakailangan itulak mo pero sobrang gaan niya lang. Oh.
Ang payload capacity nga pala nito ay nasa 2,500 pounds and 6'4" yung pinaka-length ng truck bed natin. One more thing, pagdating nga pala sa visual elements niya, nawala ang isang Cybertruck, nandito yung tatlong ulo ni Cerberus. Naka-laser print siya dito. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to, comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo, pati sa tren, pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Pag-usapan natin ang kanyang beast-like na powertrain compared doon sa non-beast na dual motor all-wheel drive. Tatlo ang ating electric motor. Parehas sila na 122.4 kWh battery pero niraround na natin yan into 123. Yung dati 600 horsepower and 715 Nm of torque, but this one is 845 horsepower and 930 Nm of torque. Ang 0 to 100 nito, mas mabilis siya ng more than 1 second kasi 2.6. Yung dual motor naman is 3.9 seconds kaswabe. Top speed is nasa above 200 kilometers per hour ito. Yung isa naman nasa 182 kilometers lang. If I'm not mistaken, alam ko nasa 211 kilometers per hour ang pinaka-eksakto niya. When it comes naman sa range, ang maximum nga lang nito, naglalaro siya bandang 495 to 515 kilometers because this one has extra weight, tatlo ang motor natin, and this one consumes more power kung ikukumpara natin doon sa Cybertruck na non-beast kasi yon up to 547 kilometers naman yung range niya. Same sila, 11,000 pounds ang towing capability, towing capacity, walang kinalaman yung pagiging beast-like performance nito. Samahan mo naman ako para i-discuss natin kung ano ang nasa loob ng isang Cyberbeast. Another day nga pala ito dahil iba yung suit natin. So bigyan natin ng pansin ang mga notable features nga pala. Siyempre, meron tayong 18.5 na touchscreen infotainment dito. Dalawang monitor yan, pero mamaya pupunta naman tayo sa backseat natin. Tapos, ang cool thing dito kasi syempre si Cyberbeast, pwede mong galaw-galawin ng ganyan. Then, meron kang pwedeng i-press dyan kasi kung alin yung pipiliin natin sa mga indication dito, may kanya-kanya silang functionality katulad ng mga tailgate, even yung tonneau cover natin because syempre may cover yung pickup natin. Tapos, ang nakakatuwa niyan, this one pays tribute doon sa actual na nangyari kila Elon Musk nung tinest nila yung glass, okay? Yun. And even yung pinaka naging expression coming from the crowd, naging memes na lang nila kaya nilagay nila dyan. Then pag pinindot natin dito yung vehicle icon, of course, nandyan yung lahat ng settings natin, mga ride height, tapos yung dynamics natin. Ang daming drive modes. Meron ka comfort, standard, beast, custom, and off-road. Tsaka again, naka-active damping system tayo. So pag namili tayo ng drive modes natin, it will blend kung ano yung kinakailangan na ride height natin. Pag magdadrive tayo, syempre, marami sa inyo ang maninibago dito kasi to move forward, backwards, and pag-park, eto, syempre, brake lang muna natin. Then you will slide, use your hintuturo. Kung ida-drive mo, pataas, i-slide mo siya. Kailangan lang natin mag-ingat kaya naka-hold ako sa brake. Pag magre-reverse naman tayo, is pababa, makikita mo yung mga available natin na viewing para sa camera. Okay? Pag magpa-park naman tayo, sabing ganon, tap lang natin. So, naka-park tayo. Siyempre, ito yung default mode natin. Pag medyo alanganin ka pagdating sa mga ganyan at nalilito ka pa, pwede mo rin dito na iset ka swabe. So, nakita mo, pinindot ko lang, umilaw yung mga gear selector natin. Neutral, drive, and reverse. So, park, tapos dito yung hazard.
So, hindi lahat merong idea na pwedeng pag pinrest mo lang somewhere here, ilalabas ngayon yung mga ilaw ng gear selectors natin. They kept it very minimal dito, sobrang linis. They kept it simple, walang magulo tingnan sa mata. Yung dashboard natin dito is using ultra suede, even sa mga A-pillars natin, and dito sa roof liner, medyo madilim na to kasi yung owner, ayaw niyang may pumapasok talaga na liwanag. That's why ang ginawa natin dito, naglagay tayo ng clear gloss black na PPF para makatulong, hindi pumasok yung ilaw. Available yung mga speakers natin dyan. You have ambient lights na diretsong-diretso. Pero manghuhula ka ngayon, pag first time mo pa rin nakita ng Cyberbeast and even Cybertruck, nasaan yung mga AC vents natin? Nandyan, sa sobrang siksik niyan, or pag pinrest mo rito kasi, eto, tapos yan. So you will see, eto yung mga buga ng AC. So sa sobrang high-tech minsan, may mga bagay talaga na very confusing. Okay, yan yung direksyon, hindi mo alam, ayan o, nag-i-split sila. So dito siya, doon banda sa may ambient light, gumagano'n siya. Tapos dito naman for the driver, so kailangan mo na lang ramdamin para malaman mo talaga kung saan tumatama yung AC natin. So napapalitan yung mga ambience lights natin. And for you to open the globe box, wala kang mapipress doon dito sa ating touchscreen monitor na 18.5 inch. Press this to open. Yan. Pero pag isasara mo, pwede mong itulak, I think, or try natin. Ayun, pwede pala itap rin. Kala ko kasi manually itutulak mo siya. Sobrang luwag ng space dito. Meron kang mga pwedeng storage dyan. Kasi even yung mga pedals natin, okay, accelerator, the brake, and even the dead pedal, kasyang-kasya yung sapatos ko rito, salong-salo niya. Samantalang sa ibang sasakyan, halos kalahati lang yung no-occupy niya. Sa center console naman, may hexagon ka na cup holders. Tapos ito naman for charging, lalagyanan ng susi natin. Then sa gitna, you have tray dito. Tapos may mas malalim ka doon. Meron kang mga power outlet dyan. Nakita natin. Pagdating sa taas, double folded yung sun visor natin. Naka-cover siya dyan, pero pag ginawa mo to, pumasok yung liwanag. Pero I think parang naka-shaded naman ito. Tapos ihaharang mo na ganyan. Then magnetize yung cover ng vanity mirror with vanity lights. Di-magnet siya. So pwedeng pag ganyan, pwedeng pag ganito, or tupi mo lang na, yan, clean looking lang. Ganyan. So kung gaano kalapad dito, yung rear mirror natin, sobrang liit naman. Sa automotive industry, ito yung pinakamaliit. Okay? Hindi ko alam siguro saktong-sakto lang dun sa rear view niya. Meron kang camera, kasi may, I don't know, siguro connected rin ito sa Sentry mode. Basta pagdating sa infotainment system natin kasuwabe, maraming pwedeng magawa dito. You have Spotify, pwede kang mag-play ng TikTok dito, okay? May mga entertainment, may mga games, merong light show na ginagawa para pang flex. Pag may arrival ka, kunyari gusto mong pakita sa mga friends mo na na car enthusiast na hindi kayang gawin ng sasakyan nila yung nagagawa ng isang Cyberbeast and even mga Cybertruck, is nandito yan. Mga door panel natin, power operated yan. I-press mo lang dyan, bubukas siya ng konti, then itulak mo na lang. Okay? Pag nawalan tayo ng electricity dito, meron naman siyang manual na lever para mabuksan. Ang pinaka-interesting kasi dito, kung gaano siya kalaki, yung steering wheel natin, halos kalahati lang ito ng mga dinadrive natin. Ang tawag nila rito is melting hexagon wheel. Yung silhouette ng ating Cyberbeast. Meron kang rolling switches dito, which is available din. Yung cruise control, wipers natin. Ito naman for the camera. Ito pang high beam natin. Tapos left and right. I don't know kung ininstalan ng switch left and right kasi parang naligaw ng konti Hindi natin alam sa owner. Baka nilagay nila. Tapos ito, super flat. Ang maganda rito kasi para kang nag-go-kart coming from a Tesla. Okay? Sa seats naman natin, maganda. Side bolsters, very aggressive. Perforated ito because meron tayong ventilation and heated seats. So lahat ito ay power operated din. Lastly, meron tayong LED lights dito na soft touch lang. So pwede mong ganyanin para mag-on. Yan. Na-cover up na natin, it's time now para pumunta naman tayo sa backseat. Wala masyadong full of happenings. At least, alam mo, nasa isang Cyberbeast ka. Wala lang siyang center armrest, okay? Matangkad ang mga upuan natin. Mablock lang yung vision natin pag sisilip ka. Diba? Medyo magko-crossover ka ng konti. Ambient lights, same. Kulay puti rin yung door panel natin. Power operated yung mga pinto. May manual ka ng opening lever. Then flat yung surface. No obstruction. Head space ko naman dito is enough for me because nasa 5'10" and a half ako, pero alam nyo naman na pa downwards hanggang dito sa dulo.
para makuha niya yung pinaka-definition ng isang Cyber Beast. Wherein ang pinaka-high-tech dito kasi meron kang screen monitor katulad ng infotainment system. Pag pinakialaman mo sa screen, meron kang shape na hexagon na nakikita. So, yun yung pinaka-target ng airflow natin. The time, temperature, pwede mong iusog yung seats natin, pero hindi siya facing forward, sideward siya. Bad news lang because warm lang yung seats na available. Walang cool seats dito. Meron kang music, games, na napakaraming choices na pwedeng mag-enjoy. Ang bit-bit mo ng mga chikiting and even mga adults mag-enjoy pa rin dito dahil marami yan. May entertainment. At least you can watch Netflix, YouTube. So I don't know kung paano lang siya i-operate kaswabe. Then you have Tesla tutorials para magkaroon ka ng mastery. Kaswabe, before we begin the test drive impressions, naalala nyo kanina na sinabi ko na magkakaroon ito ng isang wild transformation? Ngayon, gusto ko sa inyo ipakita kung ano ang kanyang brand new look. In 3, 2, 1. Over here, we wrap the bonnet ng gloss black PPF with self-healing, pati ang buong panoramic glass roof. Buong body ng kotse ay nilagyan ng premium automotive foil na silver holographic, kasama rin ang clear PPF na may self-healing feature. Foundation series script ay inayos at pina-enhance gamit ang debossed styling letter effect. All dark grayish panels are painted in a semi-gloss black finish to make them stand out and achieve a sharper two-tone look. This includes the bumpers, side skirts, wheels, and center hubcap. And my favorite, a Cyberster premium sticker on the tailgate along with an enhanced three-headed Cerberus design to assert dominance on the road. Kaswabe, I am behind the wheel of the Cyber Beast. Hindi na kinakailangan banggitin ng word na Tesla because meron siyang sariling identification that doesn't need any introduction na. So we have the tri-motor, okay? Nakaka-surprise rin kaswabe kasi nakakamiss ang una kong pagkakataon na nakadrive tayo ng isang Cybertruck that was like 4 months or 5 months ago doon sa Speed 7, pero ngayon nakakamiss lalong-lalo na yung inilagay ko ang aking kamay sa kanyang melting hexagon na wheel. Half turn lang, lumiliko ka na kagad and akala mo ang kinokontrol mo ay isang speedboat. Promise kaswabe, almost 95% para kang nagpipiloto sa isang speedboat, sa isang yate. Pero hindi ko lang ma-maximize ang kanyang power talaga ngayon kasi syempre nasa eskinita lang tayo. Ang ginagamit nga pala nito ay steer-by-wire kaswabe. And ayoko nang pakialaman kung ilagay pa natin sa beast mode itong driving experience natin or yung pagbago ng drive modes dahil few kilometers lang ang ibabawas ko rito dahil konti na lang ang kanyang baterya. Dadalhin pa ito sa Antipolo kaswabe. So enjoyin lang natin itong moment na to. It's really weird kaswabe sa kanyang 4-wheel steering kasi ramdam na ramdam mo yung every turn niya. Kung anong direksyon ng kamay mo, yun talaga yung kalalagyan ng ating Cyber Beast. And talaga naman dito may mga estudyante ngayon, napapatingin sila pag may-ari ka ng isang pickup truck na to, hindi ito yung sasakyan na panghahatak mo ng kung ano-ano. For me, it's a lifestyle pickup truck na pang flex talaga na walang pakialam kung ano yung ilalagay mo sa likod basta may makarry ka ng mga tao dito. Superb na superb ang experience. Grabe ang lakas, konting pisil lang and you will hear may aircraft na sound effect. Nakakamiss talaga. Alam po, parang nakalimutan ko na yung Tesla driving natin. Halos lahat nakunan natin yan Let's take off. Woohoo! Super exciting. And nice kong pasalamatan, of course, the owner kasi pinayagan tayo mismo. Sabi ko ilalabas ko for the in-depth review pero nangyari talaga siya. It's a dream come true, at least
pinaka-maximum na potential na merong kakayahan ang isang Tesla, dinadrive natin ngayon. Comfort ng seats, medyo matigas nga lang siya. Yung brakes natin, madiin kahit papano. Pero nakita natin sa CarWow, medyo hindi lang ganun ka-solid. Pag maximum driving experience binigay, biglang tapak, medyo nahuhuli ng konti. Yung mga A-pillars natin, ang lalaki, ang haba talaga. Front dashboard natin because of the very sharp front windshield. So I'm really satisfied without anything to change here. Very exceptional kaswabe. Please subscribe and follow sa ibang social media platforms ko. And pag kinakailangan mo ng premium auto foils and PPF, visit us at S5S Auto Hub. So pa-appointment na lang kayo, kontakin nyo ako kaswabe, and I'll see you next time. God bless, more power and more performance.